that is right. The majority deliberately boycotted its plenary session, and it was a calculated stand for the truth. They were forcing a reckoning with how the chamber is utilized. In contrast, the minority senators' insistence on a business as usual approach and their staged appearance today presented a shallow response. They prioritized parliamentary posturing over substantive cultural crisis. The substantive cultural crisis that is right here, right now, at hand. In Philippine politics, legislative independence is too often treated as an abstract ideal rather than as a tool for accountability. And there's that word, accountability. When the majority bloc, led by Senate President Alan Peter Cayetano, suspended its regular sessions in response to what they viewed as political persecution, they executed a profound act of defiance. By refusing to allow the chamber to operate, the majority highlighted the severe politicization of the system of justice. Those are two contrary ideas, politicization and justice. And they highlighted the potential erosion, or maybe not so potential na, erosion of co-equal powers. This silent stand, serves as a potent demand for clarity. The majority is refusing to allow the halls of the legislature to act as a rubber stamp, while the institution itself is compromised. It forces the public to ask why an independent branch, this independent branch, the branch called the legislature, might be silenced. Conversely, the minority bloc's reaction is superficial. Emphasis on superficial, kung sa bagay, taking into consideration who its members are. They stayed in the plenary hall. They stayed even long after the absence of a quorum was established. What do we call that? Performative politics. They decried the canceled sessions. Sabi nila, it's a mere dereliction of duty. They are reducing, the minority is reducing the constitutional standoff into a petty scheduling crisis. Are completely opposite ideas. Somehow they make it work. Their focus on passing routine resolutions ignores the gravity of the political polarization and executive overreach that is going on right now. The minority's approach is shallow because it treats legislative paralysis as administrative failure rather than a symptom of the deeper crisis, utilizing this moment to deliver optic-driven criticism rather than engaging with the structural threats to the Senate's institutional dignity. Ultimately, the Senate's silence is not an evasion, but a necessary pause to protect institutional integrity. The minority operation, this is what they are doing, the majority is doing, deliberately withholding cooperation. The Senate went silent today, despite the protests, the noisy protests of the minority. The Senate went silent because they will not be part with cooperation or without it of the administration's scheme to undermine justice, probably to prolong their terms. Tandaan ninyo, in the past 3 weeks, in fact, in the last week, when he was being bandied about as Senate President, ano yung sinabi natin? Not gonna happen. So, gaslighting ka, diretso po, di mag-attend sa plenary ang Brave 11. What will happen po ba? May magagawa ba ang Prox 11? Obviously, wala. Diba? Majority ang kailangan. 13 to change the Senate presidency. But they kept insisting that the majority is not going to hold. 3 weeks later, the majority is still holding. Why is it important for the minority to say that the majority won't hold? What are they trying to stop? They're trying to stop the Blue Ribbon Committee hearings. Unfortunately, they don't have the numbers. They do not have the numbers. At 11:11, you cannot overturn anything, status quo. They cannot change committee heads. In order to do that, you will need a simple majority. Wala. To change the speaker, you need 13. Wala. So what's happening now?
What's happening is they are trying to make it appear that the majority will not hold and that it will collapse before the initial hearing of the Blue Ribbon Committee. In fact, they might still keep trying to make noises in the hopes that they can change the committee chairmanships and stop the Blue Ribbon Committee inquiries. That is what is important. So you will have trolls coming in to gaslight you. You will have the minority claiming may tatawid based on body language, based on anything. They are grasping at straws. They are desperate to stop the Blue Ribbon Committee hearings. Right now, for 2028 to happen, they need the villain to be Inday Sara Duterte. Not them. But if the hearings begin and the evidence starts coming out and it goes all the way to the top, or even if it doesn't, it goes to the congressmen, it goes to senators who are in the minority, wherever, VP Inday is not the villain. VP Inday is the solution. Don't despair over 11-11. That's not a problem yet. Don't despair because Senator Jinggoy has gone to jail. But there must be something then that we must be able to say about Senator Jinggoy Estrada. You can call him anything you want. As Alan Peter Cayetano said, Senate President Alan Peter Cayetano said, you can bring up his past, pero even we are well aware of how many times he was virtually being harassed to move to the minority so that his cases will go away. And he stood his ground. Now, that's Senator Estrada. Imagine what is happening also with the other senators. For 3 weeks, people were saying, tatawid si Cheese Escudero. Si Cheese na yung magiging SP. Nandun na siya sa minority. Talo na kayo. 3 weeks kung naririnig yung pangalan ni Cheese Escudero. Guess who is still Senate President today? And again, you can bring up whatever it is you want to bring up about him. Hindi siya tumawid. And the only thing that they can do is to fight with people like us, to gaslight people like us, in the hopes that we will despair, in the hopes that, we will let go of our support of the Senate 13. And yes, it's still the Senate 13, DC Lubong may BPO. Senator Bato may not be present. Senator Estrada may not be present. But they have not traded in their integrity. Now, sasabihin ng minority, this is what the minority is saying. Sayang yung oras, di tayo nakakapagtrabaho. Wow, nung kayo nag-walk out, nakapagtrabaho ba? They had to adjourn or suspend the session. Pero ito, pag hindi dumadating, and this was clear, Senate President Alan Peter Cayetano asked the minority to join them in making the Senate go silent. Do not participate, whether willingly or unwillingly, in the schemes of the administration to extend their term for charter change. Kahit nangako sila na wala. And yes, to subvert the people's will. The system of justice works on trust. We trust the justices to be able to pass decisions based on law, on jurisprudence, on facts, on reason. When they do not make sense, people lose trust. When their decisions don't make sense, people lose trust and the system collapses. When we see that there are people who go ahead, who have cases piled up against them, while the others who have been enjoying the fruits of quite possibly their, one of the biggest robberies of the 21st century so far, we see them getting off scot-free. Nothing, diba? They're not even afraid of the system catching up with them, of justice catching up with them. They're not even afraid of karma, of the karmic retribution. Wala. Kung merong binabalak na masama mga kalaban at di makarating sina Attorney Baligod with the B18, a Brave 18 sa 4-6 sa Senate.
So you think hindi sila papayagan ng another date na dumating? What are you saying, that their lives are in danger, or their lives are already in danger? Every day, ever since they spoke up, their lives have already been in danger. And they will be in danger all the way up to the time they testify, and maybe even after. They knew that from the moment that they spoke up. Being in the security sector, they know how to protect themselves. We will just have to trust them to know what they're doing. We can see that our senators, especially, rising to the occasion is Senate President Alan Peter Cayetano. Rising to the occasion, people that we never expected to come out as heroes. Senator Bato, Senator Jinggoy, starting to look and talk and walk like heroes. We didn't expect that. Now, on our part, we have to do something too. Hindi pwede yung sila lang ang tumataya, tapos tayo mag-i-enjoy tayo yung benepisyaryo ng kanilang pagkabayani. Hindi pwede. Ano yung minimum na ini-expect sa atin? And that minimum is to speak up. That minimum is to participate in the national conversation. The minimum is post. And kung may panawagan na malawakang kilos protesta, we really have to stop coming up with excuses for why we can't go. Don't kinukulit ni Tulfo, pinatayan nila kami ng wifi, ng aircon. The people you are serving, many of them don't have the benefit of wifi or aircon. Sabi ni Leo, isa sa listahan ni Saldico is Senator Loren Legarda. Then you give her a chance to prove. Pa lang yan. Ang hinihingi natin dito katarungan, kailangan madala si Saldico sa hukuman. Maituro niya lahat ng mga yan. The fact that they made him leave the country and almost made him be the fall guy. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin may alam siya. Pero yung alam na yon, kailangan pa rin patunayan sa hukuman. So huwag kayong iiyak-iyak kung may member of the majority na nandun sa mga listahan. Hindi ako magdududa na they will try to even do that. Try to include imaginary names. Ang dami na nga nilang sinama eh. Pero ang totoo niyan, anong kaso ang hinaharap ni Loren Legarda ngayon? Wala, maliban lang sa isa. Investigasyon. Naghaharap siya sa investigasyon. Magkasama sila ng anak niya, si Leandro, sa inquiry doon sa solar. Pero on other cases, wala. So, if Saldico is going to accuse Loren, bakit kayo nag-aalala? Hindi ako nag-worry. It means that they get an even shot. If they go to court, they will be given an opportunity to be heard, to explain themselves, to show that all of these accusations are not true. It is not something for us to cry about. Sabi ni Mayo, Loren might flip if they dig deeper in the Brave 18 and Saldico testimony. You think? Ang tingin ko, naisip na niya yan bago pa siya nag-majority. Ganito yan eh. Mag-iisip ka bago ka sumali. Because alam mo, nakakasuhan or bubuhayin yung mga kaso ng mga taong hindi sang-ayon sa administrasyon. Iba naman intindi ni Ontiveros sa Let the Senate Go Silent. Sabi niya, di daw pwedeng manahimik na lang ang Senado. Ano ba akala niya sa sambayanan? Tanga? Alam naman natin na hindi yan ang ibig sabihin ni SP. It was that hindi dapat padala o makisali sa mga dikta ng palasyo ang Senado. Alam niyo naman si Senator Hontiveros, sometimes I think she makes a career out of misunderstanding. Ang mensahe niyo sa ating mga kababayan sa gitna po ng mga kaguluhan na nangyayari ngayon, especially sa Senate, sa different institution na ginagamit po ng kasalukuyang administrasyon against the opposition? Sabi natin, brigada lang. Mensahe niyo lang sa kababayan natin sa gitna na nangyayari. Yes, Nakakalungkot yung nangyayari sa ating bayan dahil may problema na nga tayo sa ekonomiya natin. Dinadagdagan pa ng administrasyon ng problemang politika. No? Kung sana ay tutukan na lang ng administrasyon yung kanilang trabaho para sa taong bayan, ay makikita pa sana natin ang
kaunlaran or pagbabago ng buhay ng lalo na yung mga naghihirap natin na mga mamamayan. Pero sa ngayon, ang nakikita natin ay puro paghahabol sa mga kalaban, puro paninira, puro puro paninigurado para sa kanilang sarili at sa kanilang kinabukasan sa politika. So ang nakikita mo lang ay kung ano yung motibo nila at intent nila ay yung manatili sila na nasa pwesto. At wala silang pakialam sa paghihirap ng mga tao. Sabi mo nagde-deliver ka sa mga opisyal. Sino yung mga opisyal na yun? Magpangalan ka ng ilan o lahat ng naalala mo? Ang naalala ko, sir, si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures, Your Honor. Bukod kay dating speaker, sino pa? Na yung personal mo alam hindi mga kasama mo, ikaw mismo. Saka kay, ano po, yung dinala po sa Ilocos. Kami po yung nagdala doon sa Delta Gate hangar sa Pasay. Yung 5 maleta po na dinala doon sa Ilocos, na dinala ni Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi. Ikinarga po namin sa Lexus na bulletproof, plate number NFX 8886. At saka binakapan po namin ng Hilux na bulletproof din, black na Hilux, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, ay para kay President Marcos. Sir. Narinig mo lang. Baka naman baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Delta Gate, sir. At si Sergeant Toby po ang kasama ni Boss Saldi na pumunta doon sa Ilocos. Kasama nyo si Congressman Saldico nung mag-deliver kayo? Kami po yung nagdala, sir, sa Delta Gate. Then sila Sergeant Tobe at saka ni Boss Saldi ang nagdala po doon sa Ilocos. Mr. Chair, saan sa Ilocos? Your Honor, ako po si Belnard Tube. Sa Kayo Paway po, yung Your magkasama, Honor. yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos? Yung Yes may po. mga retrato pa ng eroplano? Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Anong itsura? Naka-Yitariu, ma'am, nakatabi po ng lake. Yung lugar po. Tabi ng lake o tabi ng dagat? Kasi gabi po, either dagat or lake yun, ma'am. Basta tabing tubig, Yes po. baybayin. Yes po. Tapos saan kayo? Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. I see. Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal? Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi. Andun pa rin kayo? Yes po. Kinamugahan na po kami bumalik po ng Maynila po. Kailan kayo nagpa-picture? Nakita ko may mga retrato pa kayo eh. Your Honor, natandaan ko 2022 pero di ko matandaan yung... Pero that was the same visit nung naghatid kayo ng Yes maleta. po, yes, Your Honor. Thank you po. Ado, pinangalanan, si Delima, si Brosas, lahat. For sure, alam nyo na itong mga pangalan na ito. Okay, sinungaling. Ganon pa man, halatang halata. Hindi halatang halata, kitang-kita na nagsisinungaling itong hayop na ito. Pero ako ayoko na magpa-konsumisyon. Kasi, sabi ko nga, kita nyo naman eh.
Hindi na siguro kailan sumigaw ako dito para, maniwala kayo! Ganyan. Abangan nyo yung ating pinakapasabog. So, si Dilima, si Terry Redon, si Jervy Luistro, yung mga hayop na yan. Si Abante, si Zia Adjong, itong Jose Alvarez, yung matanda kanina na pumunta doon, yung Representative Alvarez na dinideny niya. But again, hindi tayo parang dinideny niya, maniniwala na tayo sa kanya. Kasi wala pang cross-examination. Kaya dapat nga pumunta sila sa investigation para malaman ng taong bayan kung sino nagsisinungaling. Yung Joel Chua, ito yung mga tumitira kay Sara. At saka dito sa, sa majority senators. Garin, Crush, dating congresswoman, itong hayop na ito si Franz Castro. Brosas, Barbers, okay, si Dan Fernandez, si Raul Manuel, alright, si Kimbo, yung pare na nakasutana pang tumanggap. Hindi natin isa-isa kung ilan ang nanakaw nila, ilan ang nahatid sa kanila. Yung DA Agriculture Secretary, si Francis Chu, si Trillanes, di ba? Na nakipagsabuatan sa ICC, nandoon. I-try ko isipin na maalala ko, ha? Si Trillanes, sino pa? Si Pangandaman, si Bersamin, si Bersamin, yeah. Sino pa yung isa? Bonoan, naka-hospital arrest ngayon. So anyway, mga kababayan, narinig nyo na, at ang sindikatong Marcos Bangag Jr. at si Sandro, ito yung pinaka-inaantay ninyo. Kanina, binanggit din, okay? Ito kay Sandro, binanggit din na, ito yung kay Amy. Alright, sino ba nag-post ito? Alright, pakinggan nyo to ha, kasi dito ko na ipapakita kung bakit nag-corroborate ang sinabi ng ating sundalo kanina. Here we go. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes, sa po. tabing dagat. Okay, tabing dagat. Kailan kinuha yan? Yan. Same po pagdating namin. 2022 po. Narinig nyo ba? Teka, ulitin nyo yung tabing dagat kasi papakita ko sa inyo yon, okay? Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes, sa po. tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha? Ayan. Same po pagdating namin. 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon. Hapon na yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Okay. Neutral sidekick makes it May ads. Okay. Nagsasabi ba ng totoo? Sa tingin nyo? Comment kayo dyan. Okay? Trolls, mag-comment kayo. Nagsasabi ba ng totoo itong sundalo, hindi na natin nakuha yung pangalan niya, na yung bahay na sinasabi niya ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., at si Sandro Marcos ang tumanggap. At sinabi pa ni Amy Marcos, okay, na ang bahay ay sa tabing dagat. So dito sa channel natin, ipapakita ko sa inyo na totoo ang sinasabi dito kasi may ipapakita ko sa yung picture na nag-corroborate sa picture ko noong 2017. Nung ako ay pumunta sa Ilocos sa Paway. Nung narinig ko kanina, hinanap ko, di ba nakita nyo yung picture? Okay, dito. Okay, hindi ko napapakita yung buo. Okay, teka, baka may makita hindi tama. Alright, nakita nyo to, di ba? Lahat naman halos naka-iPhone. Di ba pwede na tayo mag-search ng library? Okay, teka, i-clear ko nga lang tong recent searches ko. Ay, what? Wait. Spring, wait. Ayoko kasi baka may makitang iba. Alright, ito papakita lang natin sa inyo.
Okay. O, buti na lang maganda yung picture ko dito. Si Basti ang kasama. Okay. Di ba may side comment. Di ba nakita nyo, di ba naka-iPhone tayong gano'n? Isi-search natin yan, di ba? Okay. Kanina, nung nanonood ako, so, makikita mo yung mga pictures mo, di ba? Ayan, no? Ako, yan, nakita. Ayan, si mga picture ko. Ayan, yung recently view. Ayan, si Baste, nung nasa Hague kami. Okay. Now, papakita ko sa inyo na magko-corroborate itong picture. Ay, ipakita po na natin itong picture ni Sandro Marcos na maliwanag. Na maliwanag na siya talaga. Okay, you observe this. Ito yon. Ito yung pinakita doon. Ayan, nakita nyo. You notice that, I-notice nyo yan, yung building. Okay, yung building na yan. Ito yung sinasandalan nila. Nakita nyo yan? I-notice nyo rin yung sahig. Okay? Forensic tayo, magpo-forensic tayo ngayon. Nakita nyo yung sahig, di ba? Okay? AI ba to? Gumawa lang ba siya ng kwento? Yung isa sa Brave 18, tignan nyo uli. Ayan si Sandro, kasi ayan, during pandemic yata. 2022 kasi medyo pandemic pa yan. Alright? Ayan. Yan daw ang picture na yan. Nagpa-picture si Brave Marine at tinanggap ni Sandro Marcos. Ulitin nyo. Ayan, tignan nyo yung sahig. Kasi nagpo-forensic tayo dito, nag-aaral tayo. Okay, kanina sabi ko, yung iPhone natin, isi-search mo lang, isi-search mo lang, like, naalala ko, inimbitahan ako ni Amy Marcos noong November 2017, that was almost 9 years ago, nung ikinasal yung kanyang kita lang kasing ibang picture. I wanna make sure na walang makitang kalaban. Hindi, mga mababait pala makita. Kasi makikita yung cute-cute pa naman. Okay. Wait, angat ko lang to ng konti. Alright, so may makikitang, okay, ito. Okay, November 2017. So lalabas lahat ng mga pictures. Okay, wait lang Alright, November, papakita ko sa inyo. Ito na ngayon. Dito na tayo. Here. Okay, search. Okay, payat pa ako dito 9 years ago. Ayan, nakita nyo? Okay, ayan si Cara Manglapos, may picture kami. Okay, November, nakita nyo, November 2017. Okay, ang payat pa ng alindog ng lola nyo. So ngayon, nahanapin ko yung picture ko sa bahay ni Lisa Tanas. At i-compare natin. Dahil payat pa ako dito, nakita nyo? Payat talaga. Dapat pala teka, paliwanagan ko lang kasi luma na kasi yung picture, kaya medyo madilim, paliwanagan natin. Okay, here we go. Alright, ito ang payat ko dyan. Look at that picture. Okay, ayan, nakita nyo, Lawag City, Barangay number 37, di ba? Ang mga pictures natin sa iPhone nakalagay, may metadata kung saan kinuha. Nakita nyo yung picture ko, ang payat pa ni Lola mo dyan. Ayan, payat. That was, okay, tignan natin yung metadata. Okay, I think we can check metadata here. Paano ba natin makita yung metadata dito? Pinindot ko, metadata. Sunday, November 26, 2017. Ayan yung metadata. Alam nyo yan, yung mga expert, ayan yung metadata, nakasulat. So, yung kuha na yan sa bahay ni Lisa Tanas, November 26, 2017, 6:47 p.m. Okay? Now, ito pa yung picture ko. Pinapakita ko yung haligi ng bahay. Okay? Haligi ng bahay. Yung mga nagrereklamong matagal, pwede na kayong magkape muna. Okay, here. Okay, tignan natin. Ito yung picture, ito yung haligi. Ito medyo, ayan. Ito medyo madilim yung picture ko, pero ang importante yung ayan, ito. Yung haligi ng bahay. Nakita nyo? Alright? Nakita nyo? Tignan natin yung sahig. Hindi pa yan malinaw ang sahig. Nakita nyo? So, mga kababayan, ito, tignan nyo rin tong picture na to. Umupo pa ako dyan Okay? Doon sa malayo na to, okay? Nakita nyo sa likod may mga may mga pillow, may mga throw pillows, di ba? Nakita nyo yan. Okay, ngayon umupo ako dyan.
Okay? Hindi ko alam, parang si Lisa Tanas pa yata hindi, yung tao ni Lisa Tanas na nagpicture sa akin. Ayan, oh. Oh, ayan, oh, ang alindog ko. May kubo-kubo yan. Yung mga nakakilala kay Marcos, alam nyo yan. Oh, ayan. So, umupo ako dyan. Ayan, oh, umupo ako, nagpicture ako dyan. Kailan tong picture na to? O, tingnan natin uli ang metadata. 6:45 p.m. Yung mga magagaling sa forensics. O, ayan, forensic. Alright, kaya ko pinapakita sa inyo kasi babalikan natin yung picture ni Brave Marine. Okay? Papakita natin sa inyo yun. Kaya nagsasabi ng totoo to mga to. Hindi ito AI, Siyempre, gagawa ng kwento yung mga hayop na yan. Di ba nakita nyo? Ayan, di ba picture? Nakita nyo yung haligi doon sa picture ko? At kung papansinin mo, yung likod nila, ayan yung mga pillow, hindi, 2022 to, ibig sabihin hindi pa rin siya nagbago ng design. Yung haligi doon sa gilid na kuro-kuro, tignan ko nga doon sa picture ko, yung haligi niyang kuro-kuro, it's the same thing. Okay? Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan, girls. Alright? Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kasi, okay, balikan natin yung kuro-kuro. Kuro. Kaya, mga palangga, ito talaga ako, naniniwala ako dito sa brave mga sundalo natin kasi totoo yung sinasabi nila. Alright? Okay, asan na yung picture namin? Okay. Ang dami kasing picture, no? Okay. Alright, here we go. Balikan natin yon. Yung kuro-kuro sa gilid. Asan na ba yung kuro-kuro na yon? Kuro-kuro. Okay, ito yon. Ayan, oh. Here's the kuro-kuro. Okay? Nakita niyo yung kuro-kuro? Yung kulo-kulubot na haligi. Alright? Now, mga kababayan, okay. Sabi kanina ni Ivy, yun ba yung, okay, balikan ulit natin. Magpapaka-forensic ulit tayo. Balikan natin ulit si Ivy. Kasi dito sa channel natin, pawang katotohanan lamang. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes, sa po. tabing dagat. Okay. Ang Tabing dagat. Eto na ngayon tayo. Ipapakita ko na sa inyo kasi may video ako sa tabing dagat. Ayan. Kinuha natin sa luma nating channel. Alright? Nakita nyo, tabing dagat yan. In-interview ko dyan si Bangag, pero hindi na natin uulitin yung interview kasi nakasusukan na ako pag nakikita ko siya. Alright, okay, tignan nyo to. Sabi ni Amy, nakita nyo ba yan? Dinner with Vice President Bongbong Marcos. Kasi di ba, noong time na yon, ang sabi natin ng mga supporters, ayan, dinner with Vice President Bongbong Marcos, November 26, 2017. Alright, nakita nyo, 101 likes, 2,000 views, alright? Naka-private na kasi yan mga yan yan sa dating channel natin. Okay, nakita nyo yan. So nakita nyo rin kanina, nagtumpak, November 26 din yung picture mga kababayan. Now, totoo ba? Okay? Kasi binanggit doon na sa tabing dagat. Lumabo na nga yung picture kasi matagal na pala. So here we go. O ayan na ako, ang alindog ko. Hello mga Maharlikans. Luma, Andito may ako salamin natin ngayon dyan. sa bonggang-bonggang bahay ng tunay na nanalong Vice Presidente Bongbong Marcos. Kung makikita niyo po, ang mga tao ay nag-enjoy na mag-dinner. Ayan, tanong ko lang, baliktad po ba yung video? Hindi naman. Kasi minsan hindi ko siya namamalayan. Ayan, so ikutin po natin. Sama po kayo, ha? So, ayan po, nakikita ninyo yan. Busy. Say hello naman. Live na live kayo all over the world. Ayan, bonggang-bongga. So, piniprepare nila yung food. Ayan, nagdatingan na po ang Ayan yung bahay ni Bangag. mga bisita. Ayan, Oh. I love Ilocos. Pupuntahan ko siya dyan eh. So, ikutin ko lang. Ipapakita ko po sa inyo yung view. So, ayan, fronting ng bahay ng ating Vice President. Siyempre, i-claim natin yan na tunay na nanalo. That was Ayan. 2017. Abala po ang mga tao. Ito ay lechon baka. So, hindi muna ako kumain kasi gusto ko i-share sa inyo. Hello! Kumusta naman ang mga lechon? Pwede makahingi ng skin lang para maipakita ko sa kanila na masarap ang inyong luto.
Kaperaso lang po. As in po, yung maliit lang para naman hindi ako masabing gutom. Ayan. yung skin po, yan. Yan. Yung balat. Ayan, mga BBMers dyan, mga maharlikans. Ayan, kakain tayo ng pinakabongga. Ayan po. So, ayan po. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Pupunta ko na si Bangag dyan. Ayan, si Bangag. Ayan po. Pupuntahan natin ang ating Si Bangag. artiste. Ayan, habang nagpipicture sila. Ay, si Bangag. Ayan po. Hi, VP. We're live. Di ba, VP talaga? Ayan. Ayan, sir. We're live all over the world. Batiin naman ang mga Club doubles. King spade 4 times. Heart doubles. Spade 4 times. Diamond doubles. King doubles. Bet88.ph. part of Lawag. Yeah, but we are beside the sea. So, ayan po. So, ayan, Okay. mga solid BBM from... Okay, hanggang doon lang. Hindi ko natatapusin kasi nag-cringe ako. Okay. Di ba? So, from that hearing kanina, by the way, hindi ko pa pala napakita. Ito, kulang pa. Tapusin ko pa na to. From that hearing, sabi ni Amy, doon sa hearing, familiar daw siya sa bahay. Okay? Kaya napuntahan ko. That was 2017. Hindi 1997. Doon sa pinakalat ni Liza Canas na fake news na noong 1997 daw pumunta ako, di ba? Kaya ayoko nang patapusin kasi nasusuka na ako pag naalala ko. Yes. Okay? VP. Yeah, VP noong 2017. Well, ito nagko-comment dahil hate mo si Lugaw. Hanggang ngayon, hate mo si Lugaw. Tignan mo, magkakampi na yung mga putang ina nila. Di ba? Daw wala silang pinaglalaban. Alright? So, kanina, pinakita natin yung sahig. Alright? Yung sahig. Ito na ngayon. Ang sahig, ang floor. Okay, where is that picture? Ni ba nga? Ito. Here is the sahig. Okay? Nakita nyo? Yan, di ba? Ang sahig. Ito medyo maliwanag. Alright, ito, di ba? Picture yan. Yung sahig, di ba parehong-pareho? Yung floor. Nakita nyo? Yan yung floor. Noong 2017. Ibig sabihin, di pa sila nagpalit ng flooring. Okay? So, ay mga kababayan, ito'y pagpapatunay na yung sinasabi ng Brave Marine kanina ay katotohanan na talagang pumunta siya sa bahay ng mga bangag at ni-receive ni Sandro Marcos ang pera, ang mali-maliit ang pera. Tignan yung sahig pareho. Diba? That's what you called forensic expert, Maharlika. Alright? So, nakita nyo, hindi magsisinungaling ang mga ebidensya. Kaya nga, ipag-kinross-exam mo yan, metadata ng pictures, makikita lahat yan sa mundo natin. Okay? Ngayon, mga kababayan, kaya talagang grabe itong mga hayop na ito na dati, di ba? Putang ina, kung alam ko lang, na pagnanakawan tayo ng akala ko, Vice President. Actually, nandidiri ako kanina nung pinapakita ko, nung pinapanood ko, binalikan ko. Pero just to prove a point, okay, na totoo ang sinasabi ng isa sa mga sundalo na pumunta sa bahay, magsimula sa sahig, sa haligi, sinabi ni Amy sa tabing dagat. Kasama ko si Amy dyan. Mga kababayan, teka lang Amy kasama kita dyan. Di ba? Amy. Alright. Okay, niregaloan ko pa siya ng lipstick dyan. Okay? Ng isang peraso lang naman. Alright? Okay, wait. Ito, para magkaanohan tayo. Okay? Dahil syempre, dyan pumupunta si, Mangga. Ito yung picture namin ni Mangga. Sa dagat. Okay. Ayan. Picture namin. Ito yung itsura namin. Okay, here we go. Alright, ito. Nakatagilid lang ako. Lawag, Ayan si Amy, ayan, nandun ako sa gilid, I think may malinaw-linaw na picture. Here we go. Nakanguso lang ako. Ito yung itsura ni Amy, pareho kami, ayan, Ayan yung kinakasal, ayan, Ay, yung ikakasal during that time. So anyway,
Kaya totoo yun. Okay? Totoo yun. Ang ganda-ganda ng property na yan. Kaya nga hindi ko mawari maisip, ang ganda na, fronting beach, ang ganda ng bahay na yan, ang laki. Hindi pa sila makontento sa kanilang properties pag nakawan pa nila ang pera ng bayan, ang taong bayan. Walang katapusan na pagnanakaw, mga kababayan. Walang kabusugan, kaya kung may bitay lang, dapat bitayin sila. Hindi kami BFF ni Amy Marcos. Never ko naging BFF ang mga Marcos. Okay? It just so happened that during that time, di ba? Sila ang lumapit sa akin dahil nga during that time, Marcos Bangag supporter ako eh. Pero right after the 2022 election, no, nakita natin ay talagang all out na ako sa kaputang inahan ng mga yan. So ngayon, ang gulo-gulo ng bayan natin. Okay? Pilit nilang binabaliktad ang mga kaputahan nila, mga kasinungalingan nila. Siguro naman nakatutok na kayo, hindi na natin isa-isahin yung mga video na yon. Nag-viral na, nagkalat na. Ano ang gagawin ng taong bayan? Yun, sabi nga, it's up to you. Kung gusto nyo sa kabila ng testimonya nitong 18 Marines na nawala ng trabaho, tinatarget, kinakasuhan, katulad ko, kinakasuhan, ginigipit, o maaari silang patayin, then again, it's your choice. Buhay nyo yan. Di ba? Itong mga putang inang mga supot na mga military, mga polis. Okay? For sure, naririnig nila yung, ano na yan, yung kanilang, yung hearing na yan. Nakatutok sila, ang daming polis doon kanina. Diba? Susunod ka pa rin ba sa bangag na araw, pag-upo pa lang, ay ninanakawan na kayo? Actually, hindi. Before Marines, may isang maharlika simula nung July, August pa lang. July, actually. Di ba? Nung the moment na nag-upo sila ng mga kawatan, talagang nag-ingay na ako. Hindi ito yung sinuportahan ko. Di ba? So mga palangga, I don't know kung paano nyo to i-handle. Nagde-deliver na mga babae, ay nagpapadeliver na mga babae. Anong klase yan? Tapos they claim na may dignidad sila. Ito mga putang inang tulpo na ito. Ito si Tito Soto, si Lacson. Saan kayo pupulutin? Kaya nila pinipigilan, kaya sila ay nagnumpa-numpa, naglagay sila ng peke na kolorum na acting president na ipaliwanag na yun, you cannot elect or you cannot sit an acting president kung buhay pa or hindi naman invalido or hindi tinanggal o hindi nag-resign na Senate President. Diba? So nakita nyo ito mga putang inang to, lalo yung mga tulpo na ang mga babae ay ginagawa nilang laruan lamang dahil sila ay may pera, bibigyan, pag hindi nagustuhan, pipila, 2, 3 babae, pag hindi nagustuhan, bigyan ka ng tip, goodbye. Pero kapag nagustuhan, chuchuk-chakin sa ngalan ng pera. Ang question, saan nanggagaling ang pera na binabayad nila? Tapos the nerve, ang mga putang inang ito, na sa show na na kunyari inaayos sila yung mga issue ng mga kabet. Pero sila mismo umu-order ng mga babae, yung mga biktimang, mga mahirap na mga kababaihan, dahil kapit sa patalim, chuchok sa kanila, babayaran nila ng pera. So, it's up to you. Okay? My God. Buta pa sila parang, order lang ng pizza, sabi ni Julius Jao. Yes, para lang umu-order sila ng pizza, pero ang ino-order nila, babae. Ito mga babae ito, ako consider ko mga biktima yung mga yan. Biktima sila na kung sana ang gobyerno ay nabibigyan sila ng tamang kalinga, pero iba talaga, by choice, ginagawa nila yun. Exempted yun. Pero ito, mga biktima sila. Sabi ni Yang JCM, pwede bang ipatulpo ang mga tulpo? Patulpo na yung sarili nila. Wala na silang kredibilidad. Close to 4 million viewers na yung pinapalibutan si Raffy Tulfo ng mga kababaihan. Yung anak, nagwala din sa Las Vegas, gumasos ng almost 7 million sa 2 nights lang. Eto ba? Yung ina-idolize ninyo? Bibigyan na kayo 2,000, 5,000, isi-share nyo na yung inyong mga misfortunes, yung mga away-away ninyo sa inyong mga jowa o mga nanay, tatay, mga konting dispute, susumbong kayo. Pero hindi nyo alam, ang sinusumbongan nyo, umu-order ng mga babaeng kinakangkang nila. Yan, kahit na wala naman silang 13.
Nag-cite sila ng kaputahang President Chucho na ipaliwanag din ng mga magagaling na abogado. Incomparable kasi yung sinasabi nila na ang isang isang senador during that time in 1949 ay nasa Amerika at wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Ang 24 senators na active members ay nasa loob ng kapuluan ng Pilipinas. Right? So ano ba yung robust pa more? I think yung parang product, ano ba yun? Condom? O ano ba yun? Drink, energy drink. Okay. Parang Red Bull ba? Na parang kahit nalupay-pay na yung buto ni Erwin Tulfo at saka ni Rafi Tulfo, kailangan uminom para tumayo pa yung mga juto ng mga buwaka ng ina? My God. The reason why galit na galit sila kay Maharlika. Kaya dito tayo nagdadaldal, kumpleto tayo. May ebidensya, pampatigas. Sabi ni Johnny, pampatigas daw. Tablet. Okay, kala ko kondom. Hindi ko kasi alam yung mga ads sa pukin ng inang yan. Pampatigas ng buto niya, baka di na lang niya tusukan ng formalin. Di ba? Kadiri, no? Alam mo, kadiri, kaya mga hipokrito the highest level. Pampatigas na ng buto, sabi ni Beng Jim. Okay? Mamahal ka, maraming evidence. Alright? Nakakatuwa, no, Marianelia? Nakakaloka, no? Yung mga old pictures na hindi mo akalain na later on magagamit mo pala to corroborate sa mga pangyayari. Akalain ko ba? Kung alam ko nga lang. Di ba? Kung alam, nakapasok ko dun sa loob kung nag-isip lang ako ng masama during that time na, kailangan lahat ng sulok ng bahay ni Bangag, kailangan picturean ko kasi, kailangan, pagdating ng araw, pag nag-aaway kami, kailangan may magamit ako. Hindi naman ako ganyan. So, nakita nyo, nag-video-video tayo doon, at least ngayon nagamit natin. Right? Then, Scorpion, Zorro. Okay? Na, sabi? Nagpuputok daw ang butchi ni Bendalo. Napin mo nga, anong pinuputok ng butchi ng alpot na yan? Unang-una, paano mong pagkakatiwalaan? Alam nyo na si Eric Sylvester, sabi gan sa Smoksari, isang ordinaryong reporter naka-afford ng 1.7 million cash US dollars. We're not talking peso. US dollars para bumili ng bahay sa Porter Ranch. And now, sabi ni Smokes, ang mga bahay daw sa Green Hills doon, kung magre-rent ka, ang sabi, like, a month, like 400 to kalahating million a month. Saan ka kukuha kung you're just an ordinary reporter? Diba? Unless na tumatanggap ka ng mali-maleta, maliban pa doon, may pambili ka pa ng mga babaeng haliparot o pokpok katulad niya. Right? Sabi ni Corn, impotent na daw. Kadiri naman. Ang papangit naman ng mga tulpo. Tingnan mo mga itsura nila, mga mukhang pak-ang. You know pak-ang? What is pak-ang in Tagalog? Pak-ang. Yung parang palo. Hindi, yung alam mo yung dahon ng coconut? Okay, yung nakaganon. Parang ganun mga itsura nila, parang mga kagiron. Okay? Yes, sabi ni Chiclet na bisto yung kanilang mga katarantaduhan. Malungkot talaga ang buhay natin sa Pilipinas. Kasi sabi ka nga, kung hindi kayo kikilos, kailan kayo kikilos? Kaya ang gusto ko, pak-ang. Sabi niya, alam anong pak-ang. Ano ba ang pak-ang? Palapa. Yes, thank you, Rayson. Kasi hindi ko naman ginagamit ng salitang palapa. Naalala ko lang kasi nung bata ako, ang tawag namin yan, pak-ang sa Bisaya Kaya yun yung stock knowledge ko, kumbaga old memory natin, So yun yung itsura nila, ang sarap ang sarap talaga nilang bitayin. Okay? Sabi ni Joanne Pantoco, lubot na yung mga juto. Ang punto natin dito, Palangga, gano'n na lang ba? Papayagan nyo na lang na ang ating mga kababaihan ay ginagawa nilang commodities? Diba? Binibenta nila, binibili, binibenta. Tapos kung maka-acting, huwag niyo babuyan ng gano'n, Senado. Wala nang dignidad yung Senado. Mga putang ina, ang mga babae, ang binababoy nila. Parang paya ang mukha ni Tulfo, sabi ni JP May, 2004. Yes, binababoy nila. At ngayon, hindi pa ba kayo kikilos? Hindi pa ba kikilos ang taong bayan? Si Bangag, negative 15, wala nang gusto magtiwala sa kanya. Pero pinipilit pa rin. Kaya si John Wick Remulla nandoon, nagganon-ganon ang putang ina. Tapos magsisinungaling. Itong mga makakaliwang grupo na mga pinangalanan, yung mga paring mahilig sa pornografiya,
Imagine mo, tatanggap ka ng pera, nakasutana ka pa. The majority deliberately boycotted its plenary session, and it was a calculated stand for the truth. They were forcing a reckoning with how the chamber is utilized. In contrast, the minority senators' insistence on a business as usual approach, and their staged appearance today presented a shallow response. They prioritized parliamentary posturing over substantive cultural crisis. The substantive cultural crisis that is right here, right now, at hand. In Philippine politics, legislative independence is too often treated as an abstract ideal rather than as a tool for accountability. And there's that word, accountability. When the majority bloc, led by Senate President Alan Peter Cayetano, suspended its regular sessions in response to what they viewed as political persecution, they executed a profound act of defiance. By refusing to allow the chamber to operate, the majority highlighted the severe politicization of the system of justice. Those are two contrary ideas, politicization and justice. And they highlighted the potential erosion, or maybe not so potential na, erosion of co-equal powers. This silent stand, serves as a potent demand for clarity. The majority is refusing to allow the halls of the legislature to act as a rubber stamp, while the institution itself is compromised. It forces the public to ask why an independent branch, this independent branch, the branch called the legislature, might be silenced. Conversely, the minority bloc's reaction is superficial. Emphasis on superficial, kung sa bagay, taking into consideration who its members are. They stayed in the plenary hall. They stayed even long after the absence of a quorum was established. What do we call that? Performative politics. They decried the canceled sessions. Sabi nila, it's a mere dereliction of duty. The minority is reducing the constitutional standoff into a petty scheduling crisis. Are completely opposite ideas. Somehow they make it work. Their focus on passing routine resolutions ignores the gravity of the political polarization and executive overreach that is going on right now. The minority's approach is shallow because it treats legislative paralysis as administrative failure rather than a symptom of the deeper crisis, utilizing this moment to deliver optic-driven criticism rather than engaging with the structural threats to the Senate's institutional dignity. Ultimately, the Senate's silence is not an evasion, but a necessary pause to protect institutional integrity. The minority protests fall short because they misinterpret this pause, this temporary silence as mere obstructionism, failing to grasp that institutional survival sometimes demands the deliberate withholding of cooperation. This is what they are doing, the majority is doing, deliberately withholding cooperation. The Senate went silent today, despite the protests, the noisy protests of the minority. The Senate went silent because they will not be part. Chill lang magbayad sa GBills, your bills in one app. Choose a biller, pay your bill. Posted agad. GBills, your bills in one app. Bandied about a Senate president. Ano yung sinabi natin? Not gonna happen. So, gaslighting ka, diretso po, di mag-attend sa plenary ang Brave 11. What will happen po ba? May magagawa ba ang Prox 11? Obviously, wala. Diba? Majority ang kailangan. 13 to change the Senate presidency. But they kept insisting that the majority is not going to hold. 3 weeks later, the majority is still holding. Why is it important for the minority to say that the majority won't hold? What are they trying to stop? They're trying to stop